Good morning mga mamshi! Nandito na tayo sa mga sinabi ko sa inyo last vlog ko na mag-prepare tayo ng food na yung part ng pagdadiet ko, kung ano yung mga kinakain ko. So ngayon papakita ko sa inyo yung mga kinakain ko kung ano-ano yun. At saka ang gagawin natin, ito talaga yung mga ginagawa ko before. Nag-steam lang ako ng mga pagkain ko. Lahat yun, steam lang kasi nga ayaw ko nang may mga seasoning, ayaw ko nang may oil, gusto ko lahat puro laga lang. Laga lang talaga ang ginagawa ko. For 1 month, yun lang ang ginagawa ko, laga. Tapos, yung mga, hindi ako nag-ano mga seasoning kasi isa yun sa mga nagpapataba. So, ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko sa paraan ng pagluluto at saka yung ano-ano yung mga piniprepare ko pag ang pagkain ko sa breakfast, lunch, and dinner. Isa-isahin natin yan mamaya. Kaya ngayon mag-prepare na tayo. Mag-ano lang tayo, mag-prepare lang ako ng mga luto. Ito yung mga pin-prepare kong pagkain. Pero halos lahat naman healthy. Kung gusto mo talaga ng mga pagkain na alam mo nakakatulong sa health mo. Basta prutas, gulay, yan. Kung ayaw mo kumain talaga ng rice, kasi ako ilang taon na ako hindi kumakain talaga ng rice. Kung kumakain man ako, naglalaan ako ng 1 day, cheat day ko yun. Yan, kumakain ako ng rice. Pero sa araw-araw na hindi na ako talaga kumakain ng rice kasi nga, isa yun talaga sa nakapagpapataba agad. Yung sugar, yan. Ito lang yung mga piniprepare ko, yan. Yan lahat yun, yan. Pero mas marami pa, lahat naman halos healthy kung gusto mo talaga magpaka-healthy sa mga pagkain. Mahirap lang talaga kasi na sanay ka na sa mga pagkain na gusto mo. Tapos bigla kang magda-diet, gusto mo maging healthy ka. Kasi nga sabi nila, health is wealthy. So kailangan pagyamanin mo naman yung sarili mo ng mga healthy food. Kasi akala mo kasi lahat ng kinakain mo, sinusubo mo sa bibig mo, healthy. Pero kasi lahat masarap no? Lahat masarap, pero pag nasa mundo ka ng diet, konti lang yung malalasahan mong masarap. Kasi nga, pag first time mo talaga mag-diet, sobrang hirap. Kasi hindi ka sanay. Ang sanay mo talaga, kain ka lang ng kain, lahat masarap. Lalo na pag nakikita mo sa harapan mo, lahat masarap, lahat sunggaban mo Kasi pagkain yan, sarap-sarap Pero pag nasa mundo ka ng diet, ito lang yung ginagawa ko before talaga, nung nag-start ako. Ito yung ginagawa kong pagkain. Kasi sabi nga nila, 80% sa pagkain, 20% sa exercise. So, pinopokus ko talaga yung pagkain. Exercise ka nga, ilang oras, pero pagkatapos mo naman mag-exercise, ilang oras ang ginagawa mo, ginugugol mo sa exercise. Pagkatapos, pag nakita mo lahat yung pagkain sa lamesa, o saan ka nakakita, nako, lamon ka ng lamon. Paano yun? Useless yung pagpapakapagod mo, pagbubuhat mo ng kung ano-ano equipment, o kaya nag-homework ka, tagaktak ang mga pawis mo. Babawiin mo naman sa pagkain. Useless lahat yun. Kaya nga sabi ko sa first vlog ko, useless lahat ang pinaghirapan mo pag nag-umpisa ka na sa pagdadiet, tapos babalik ka dati sa gawain mo, walang mangyayari doon. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag pumasok ka sa mundo diet, mag-focus ka. 1 month, i-challenge mo yung sarili mo. 1 month. 1 month kang hindi kakain ng mga unhealthy, rice. Kung gusto mo talagang tanggalin yung rice, challenge mo yung sarili mo kahit 1 month lang. First week, second week, may makikita ka ng pagbabago sa sarili mo. Matutuwa ka talaga, lalo na pag napapansin ng mga kaibigan mo, oh, pumayat ka pala Anong ginagawa mo? Yung iba naman ng mga bully, sabi sa'yo, oh, ba't bigla kang pumayat? May sakit ka ba? O, di ba nakakainis yung mga ganun? Kaya nga, umpisahan mo na sa sarili mo. First week kang magda-diet na hindi ka mag-cheat day, as in totally na gagawin mo talaga na straight. Makikita mo, lulus ka ng 2 kilos, 3 kilos, ang laki ng pagbabago mo sa sarili mo. Lalo na pag sinasabi mo, sumisexy ka, anong ginagawa mo? O, diba? Kaya parang naano ko sarili, proud ka sa sarili mo na, talaga, nagawa ko sa sarili ko yun, o, diba? Pag marami nakakapansin sa'yo na pumapayat ka, tapos nakikita nila na maganda yung pagkakapayat mo. Kasi may mga payat talaga. Dalawa lang yan Ma'am Shi. Payat ka kasi nagpapaka-healthy ka o payat ka dahil stress ka. Yan. Kasi may mga pag-ano kasi yan Kasi pag nagda-diet ka, payat ka, pero ang ganda ng skin mo, ang glow ka, blooming ka. May payat din na losyang ka, dry yung skin mo,
may pagkakaiba yung pagdating sa diet. Kasi may diet nga, sobrang stress ka. Hindi ka healthy nun. Kasi nga, stress ka eh. Hindi healthy yun. Unhealthy yun sa sarili mo. Sabi, payat ka, pero nakikita mo naman sa skin mo, nakikita sa itsura mo, nakikita sa aura mo na iba yung pagkapayat mo. Makikita nila yun sa aura mo. O doon ka sa diet na healthy ka, makikita nila, ang laki ng pagkakaiba nun sa mundo ng diet. Kaya umpisahan na natin, magluluto na lang tayo. Magpiprepare lang ako. Ha? Kaya i-ready ko to. Ito, nag-ano ako ng dami kong pinrepare para sa inyo kasi nga para makita niyo kung ano yung mga ginagawa ko sa sarili ko. Ito na mga mamshi, tapos na ako sa akin pag-prepare ng ating food. Yung sinasabi ko sa inyo kayo na steam lang ako nung nag-start akong mag-diet. So, ito yung pinrepare ko. Ito yung kamote. Hindi nyo makita mga mamshi, no? Kamote, 2 saging na saba, tapos pipino, naglagyan ako ng pipino, tapos talong na nilaga, at saka okra na nilaga, at saka itlog. Diba sabi ko kanina, egg is life. Tapos nag-steam din ako ng tilapia na may kamatis, sibuyas, saka salt and pepper. Tapos ito may mga prutas tayo. Apple, orange, tsaka mangga. Ang mangga pala mga mamshi, tips ko lang sa inyo. Tips ko lang sa inyo. Pag kumain kayo ng mangga, hindi buo ha. Kalahating pisngi lang talaga. Yun ang tamang pagkain ng mangga kasi marami siyang sugar. Umuiwas nga tayo sa sugar, di ba? Kasi isa sa nagpapalaki din na nagpapataba sa atin ay ang sugar. Yan. Kaya kailangan pag kumain ka ng mangga, isang pisngi, kabilang pisngi lang talaga. Yun lang ang required na kainin mo. Tapos naglagay din ako ng may lemon. Yun. Tapos may oatmeal. Tsaka, yun lang. Ito yung kinakain ko nung start ako. Dapat, ang kinakain ko sa breakfast, kamote, 1 perasong kamote, tapos itlog. Hindi kailangan mawala ang itlog. Dapat balance yung pagkain nyo ng, pag-prepare nyo ng food. Dapat may carbs, may protein, tapos may mga, yun lang naman, 3 kailangan. May gulay, may green vegetable. Ikaw kayo nang bahala kasi nga, iniiwasan ko talaga yung mantika dati kasi nga, dati kasi, pag bumibili ako ng mantika, alam niyo yung mantika sa palengke, yung bote-bote, yun yung ginagamit ko dati. Sa panood ko sa TV, hindi pala healthy yun. Ang ginagawa ko, bumibili ako sa supermarket. Alam mo, ang pinaka-healthy talagang oil is olive oil kasi nung napaka-pricey talaga niya, mamsi. Pero kung may budget ka, bakit hindi ka bibili, di ba? Para naman sa health mo yun. Or kaya yung pure coconut oil. Ang brand na nakita ko sa supermarket, Baguio yata yun, tapos pure coconut oil. Yan yung bilhin nyo, healthy yun. Pero ang paggamit dapat na mantika, kung gusto nyo talaga nagmantika yung ulam nyo or na gusto nyo imantika, dapat half tablespoon lang o 1 tablespoon. Konti lang talaga. Ako gumagamit talaga ako ng mantika, parang binabasa ko lang yung paligid ng kawali. Ganun lang. Pero pag magprito ka, syempre damihan mo, paano maluluto yung mo. Yun lang ginagawa ko talaga pag nagluluto ako kasi nga ayaw ko ng mamantika. Sa ngayon kasi ang kinakain ko talaga, di ba ito yung kinakain ko nung nag-start ako mag-diet. Ngayon nag-oatmeal na lang ako kaya na may oatmeal dyan. Ang ginagawa ko naman sa oatmeal, kasi high in fiber siya, di ba? Ang ginagawa ko sa oatmeal, sinusukat ko yan, half cup ng oatmeal, half cup na ganito, tsaka half cup din ng fresh milk. Kahit anong fresh milk na gamitin mo, pwede naman kahit non-fat milk, low-fat milk. Bahala ka kung anong gusto mo. Basta, yan ang ilagay mo sa oatmeal mo na kinakain. Ito yung kinakain ko sa ngayon kasi nga, para healthy. Alam mo naman. Yun lang kasi sa hirap ng buhay ngayon. Alam niyo naman, di ba mga mamsi, nasa pandemic tayo. Kaya, kailangan natin magpaka-healthy ng pagkain. Sa bagay, marami din naghihirap. Kaya, pinapakita ko sa inyo kung ano yung mga dapat kainin lang. Hindi mo naman kailangan kumain ka ng bonggang-bongga dyan sa mga, lalo na sa mga street food. Hindi healthy yan mga mamshi ha. Yung sinasabi ko sa inyo, hindi healthy yan. Pwede kang kumain yan pag nagkikrave ka. Basta, once a week lang. Kung gusto mo talagang kumain ng ganyan, once a week lang. Bigla mo na reward yung sarili mo. Pero yung araw-araw, hindi healthy yan mamshi ha.
kailangan natin ng healthy kasi nga, gaya ko, di ba, nung unang vlog ko, sabi ko, nag-start ako ng 38. Kasi nga, sabi ko sa sarili ko, goal ko talaga yun, or dream ko talaga yan, na bago ako mag-40, kailangan ma-achieve ko yung gusto kong weight. Kasi nga, kumbaga sa late bloomer ako. Kasi nga, yung dalaga ako, di ba, wala akong pakialam sa sarili ko kung mataba ako. Basta bahala ka. Ngayon nga lang talaga ako pumayat ng ganito kasi nagpapaka-healthy talaga ako. Yun lang talaga ang ginagawa ko. Ngayon lang kaya late bloomer ako. Kasi nga, ngayon lang ako nagpapaka-healthy, nag-exercise. Before, hindi ako nag-exercise. Kasi dati nung kadalan, inom tayo, alcohol, yosi, puyat, mga ganun-ganun. Lahat na naranasan ko yan. Pero, diba, pag mag-asawa ka na, pag gusto mo naman ng sarili mo, reward mo sa sarili mo, na magpaka-healthy ka, baguhin mo talaga lahat ng mga lahat ng mga lifestyle mo before, baguhin mo ngayon. Kasi nga, bigyan lang mo na reward yung sarili mo kasi gusto mo pa nga mabuhay ng matagal. Ang hirap na may sakit kasama pamilya mo. Kung gusto mong kasama yung pamilya mo na matagal at makita mo yung mga anak mo na lumalaki, na kasama ka, why not? Baguhin mo sarili mo. Yan lang ang tip ko sa inyo. Kasi dati, puyat ako doon, inom ng alak, puyat minsan yosi. Na-try ko yung mga mamshi, magpapakapuyat dati. Kasi dalaga ka nga, wala ka namang iniisip sa sarili mo. Pero nung nag-asawa ako, nagkaanak ako, life is change. Kailangan mong magpaka-healthy. Ganun lang talaga ang buhay. Kaya kailangan, healthy na tayo, di ba? Kasi nga, sabi ko sa sarili ko, bago ako mag-40, dapat na-achieve ko na yung mga gusto ko sa buhay. Tsaka tip mga mamshi, bumili talaga ako ng timbangan kasi nga monitor ko yung timbang ko palagi. Tapos, dapat i-search nyo sa YouTube kung ano yung perfect height nyo sa perfect weight nyo. Doon yung makikita kung ano talaga ang tamang timbang nyo para sa height nyo. Kasi ako, maliit lang kasi ako, kaya nga, may ina-achieve talaga akong timbang. Kaso lang, sa 50 kilos ko nakikita ko, parang buto-buto na ako. What more pa pag mabot ako ng 48, 47? Ano na yung mangyari sa balat ko? Baka sabihin nila, wala na talagang kinakain. Kumbaga, na talaga, para ka ng may sakit para sa sarili ko ayoko ng ganung kapayat. Kaya nga hanggat maaari, kinokontrol ko talaga yung sarili ko sa pagda-diet, sa pag-lose ng weight, tsaka sa pag-gain ng weight. Balance lang ba? Dapat nasa gitna ka. Kaya ito yung kinakain ko everyday. Challenge yung sarili nyo mga misis, hinahamon ko kayo. Kailangan i-challenge yung sarili nyo. Hindi para sa ibang tao ang ginagawa nyo, hindi para sa mga mga sinasabi nila. Para sa sarili mo kasi mas maganda talaga pag healthy ka. Dati kasi ang laki ko, di ba? Meron pa ako, may kwento ako sa inyo, misis. Sumakay ako one time ng jeep. Sumakay ako, may kasama akong sobrang laki niya. Ang taba talaga. Tapos, isa na lang yung bakante sa jeep. So, sumiksik ako. Di ba nga, ang laki ko. Isipin nyo, ang 74 kilos, ang laki para sa akin. Sobrang laki na nun. Alam mo yung naghihimutok yung mga pata mo, hindi ka magkasya sa jeep. Tapos yung braso mo, parang ang layo mo pala, naghahamon ka na ng away. Ganon kalaki yung mga braso ko at saka hita ko. Sumakay ako ng jeep, tapos nasa gitna yung babaeng payat, tapos napagitnaan namin siya, isang ubis, tapos sa gitna yung payat, tapos ako sumunod. Alam mo mga mamshi, pagbaba niya ng jeep, nasaktan talaga ako, sabi niya agad, ha? Ang sikip-sikip? Ba naman yung mga katabi ko, sobrang tataba, ang tataba kasi. Alam mo, tinignan ko talaga yung yung ubis na lalaki, tahimik lang talaga, siguro sanay na siya, pero ako, hindi ako sanay na ginaganon ako. Kaya ang dami kong mga naranasan na mga masasakit na salita nung ako'y mataba pa. Ang dami kong naranasan na ganun. Kaya nga sabi ko, magpapaka-healthy na talaga ako. Para sa pamilya mo, huwag mong intindihin yung ibang tao kasi wala naman sila may tutulong sa'yo ng maganda. Puro na lang pambubuli lang yung mga chismis lang yung mga nila sa'yo, di ba? Kailangan mo intindihin mo yung sarili mo kasi ang hirap na mataba na may nararamdaman ka sa sarili mo. Isipin niyo yung palagi, walang mataba na healthy. Wala man silang nararamdaman ngayon, sooner or later, may mararamdaman yan sila. Kaya habang bata ka pa, habang wala ka nararamdaman sa sarili mo, na feeling mo, healthy ka naman, kahit mataba ka, umpisahan mo na, kasi para sa sarili mo yan, hindi para sa ibang tao yan. Huwag mo intindihin sabihin ng ibang tao, intindihin mo yung sarili mo. Kasi, kung may pamilya ka, intindihin mo yung makakasama mo yung pamilya mo habang buhay. O kaya habang habang maliit pa sila hanggang sa paglaki nila,
Magpaka-healthy kami sa mundo natin ngayon. Sobrang, sobrang parang complicated na sa dami ng mga, alam mo naman, malapit na yung paghuhukom ng Panginoon. So, bago man lang tayo kumain naman tayo ng kahit paano healthy. Diba? Ayun. So, ito yung kinakain ko, yung kamote sa morning, kamote. Basta ikaw nang bahala, Mamshi, mag sa umaga. Basta ito lang kinakain ko sa morning. Kamote, isang pirasong kamote, 2 pirasong itlog, tapos samahan mo ng mga green vegetables, yung mga, kung anong gusto mong ilaga, mga kamote tops, yung mga ganyan. Mga okra, naglaga ako ng okra, ang daming. Yung repolyo, healthy din yun, mga Mamshi, ha. I-steam nyo yun, masarap din yun. Kahit budburan nyo lang ng salt and pepper. Basta pag magluto kayo ng gulay, kung kailangan magpakabukod ka dun sa mga anak mo, sa asawa mo ng pagkain, bukod mo. Kasi nga, hindi sila sanay sa pagkain mo. Ikaw lang nakakaintindi sa pagkain mo, sa totoo lang. Walang lasa ang pagkain mo. Basta ang ilagay mo, Mamshi, sa pagkain mo, salt and pepper, wala nang iba, wala kang idadagdag. Yun lang talaga. Kung may idadagdag ka nga na mga herbs and spices ang idadagdag mo, huwag kang magdagdag ng mga seasoning na hindi healthy. Yun lang. Basta challenge yung sarili nyo. 1 month, walang mamamatay sa may kinakain ka lang. Walang mamamatay sa gutom, mga Mamshi. Mamamatay ka pag wala kang tubig na iniinom. Kasi may dehydrate ka eh. Diba? Basta lahat na makikita mong pagkain dyan, basta healthy, kainin mo. Pero wag naman lahat lalamunin mo din. Limitado lang talaga. Pero pag na-achieve mo yung sarili mo sa good for 1 month, pag naka-achieve ka ng 10 kilos, 8 kilos, ang laki ng pagbabago mo sa sarili mo. Sobra. Kaya ako, I challenge you na makuha mo yun. Kahit 1 month lang. Tapos after 1 month, kain ka. Kung anong gusto mong kain. Kahit kumain ka ng rice, ganun. Kumain ka. Basta, mga Mamshi, pag kumain kayo, limit lang talaga pag nasa diet ka. Pero kung gusto mong nag-crave ka talaga sa mga gusto mong kainin, kahit unhealthy yan, kumain ka kahit 1 day. Tapos, bawiin mo uli. Bawiin mo uli sa 6 days na yun. Basta 1 day ka lang kakain ng mga gusto mong lamunin lahat. Basta 6 days kang magpaka-healthy ka naman, tapos 1 day kang hindi magpaka-healthy. Yan lang yung tips ko sa inyo. Yan. Masarap talaga pag ganun. Basta, ako ngayon kasi kinakain ko talaga. Ngayon ha, kasi nga, ano lang talaga, nag-oatmeal ako. Tapos yung oatmeal ko, minsan, nilalagyan ko ng saging. Diba, toppings mo, saging. Yung iba, nilalagyan nga ng, yung sinasabi ko ngayon, diba, binabanggit ko na, pag half cup ng oatmeal mo, half cup din yung fresh milk mo. Pag 1 cup naman yung oatmeal mo, 1 cup din yung fresh milk mo. Ba, lang sila. Pero ako kasi hot water lang nilalagay ko. Tapos, ikaw, gusto mo uminom ng fresh milk, inumin mo na lang yung half cup. Tapos, lagyan mo ng toppings ng banana. At lagyan mo ng toppings yung oatmeal na banana or kaya apple. Yun lang, ginagawa ko. Breakfast. Ikaw nang bahala mag-shop kung gusto mo morning, kamote, itlog, tapos sa lunch, saging na saba, tapos itlog, sa'yo na. Kaya isda, kalahating isda. Ako tilapia, ito tilapia ko. Pinakita ko sa inyo kayo na, diba? Hindi makita eh. Ito tilapia, kalahati, lagyan mo ng kalahating tilapia sa lunch. Tapos ako kasi, ang gawin mo, kung kaya mo talaga hindi kumain ng after 6. Kasi ako, before mag 6, tapos na akong kumain. Ang ginagawa ko lang talaga, tsaa. Yung green tea, yun yung inumin nyo, green tea. Maganda yun sa katawan. 0 calories kasi yun. Wala talagang calories kang doon. Yung green tea. Kahit anong klaseng, anong brand yan, basta green tea. Maganda yun sa katawan. Basta after 6 o'clock, hindi na ako kumakain. Tubig na lang ako ng tubig. Tapos, green tea. Nagiinom na lang ng tubig paggabi. Yan. Tapos pag hindi nyo kaya, kumain na lang kayo ng saging. Kahit saging 1 peraso. Yan ang kainin nyo. Basta pag nasa mundo ka ng diet, ito tips ko pa rin ulit. Pag first time ka mag-diet, ito yung mga nararamdaman mo. First 3 days, mararamdaman mo yung nanghihina ka. Ako mahirap sa akin yung mga Mamshi kasi nag-work ako eh. So, tinry ko yung dati, di ba, binanggit ko sa first vlog ko, nag-intermittent fasting ako. Sobrang hirap ko nun kasi tumatayo ako sa work ko maghapon. Tapos, kaya ka pala nanghihina kasi nga, inom ka ng tubig, di ba? Wala kang iniinom, kundi water lang, water. So, yung sugar mo, marami kang sugar sa katawan. So, kailangan i-flush out mo yun. Kaya, tubig ka ng tubig, nanghihina talaga ako. Ang sakit ng ulo ko. Tapos, nahihilo ako.
ano lang talaga, natural lang talaga yun sa nagda-diet. For first 3 days, pag lumagpas ka naman sa 4 to 7 days, nasasanay mo na yung sarili mo, wala ka nang nararamdaman, as in sanay ka na, yun, maganda yun. Pero, doon sa first 3 days talaga, first 3 days mo, maramdaman mo talaga na nangihina ka. Masakit ang ulo mo, sobrang sakit ng ulo mo. Pero pag na-survive mo yun, ang galing mo. Nasa mundo ka na talaga ng diet. Yun lang.